Bakit naman mga kaibigan ng mga DDS kapag nagigipit, lagi na lamang sa fake news kumakapit? Ito mga kaibigan, dinebunk po sila ng 1PH. Oh. Sabi po dito, may mga kumakalat na quote card na naglalaman umano ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo na gumagamit ng logo at visual template ng 1PH. Nilinaw ng 1PH na hindi nagmula sa kanilang news organization ang naturang quote card. Hinikayat nila ang publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong nakikita at ibinabahagi sa social media kasi sinasabi po diyan sa pinapakalat ng mga DDS sa fake news peddlers na yan, sabi daw po di umano, sabi daw po ni Senator Erwin Tulfo, tatakbo ako bilang Vice President ng aking kapatid na tatakbong presidente ngayong 2028. Wala pong katotohanan yan mga kaibigan. Yan po ay matapos maglabas ng okta na, di ba, parang statistically tied si Leni Robredo at ang isa pang Tulfo na si Raffy Tulfo, talaga nga pong nagkukumahog ang mga DDS para po pilayin agad, mga kaibigan. Ano? Although wala namang deklarasyon, itong mga Tulfo, bakit kayo takot na takot? Mga kaibigan, it is very known kasi mga kaibigan, kapag maagang pahayag ng pagtakbo, inaatake ka agad ng mga trolls, mga kaibigan. Sino ba yung mga ganyan? Noon, maagang nag-rate si Vice President Jejo Marbinay, siniraan agad So, natalo siya sa pangulo noong 2016. So, ito po ang mga ginagawang estratehiya ng mga DDS, specifically yung mga trolls, na kapagka merong malakas, no, yung mga Tulfo malakas kasi. Pagka merong malakas, siguro kala nila tatakbo ng president or vice president, maagap na po nilang ginagawa ng paraan at pinapakalat po nila yung mga ganito para ito pong mga siguro hindi naniniwala sa kanila o yung talagang humihina na nahanay ng mga DDS ay, oh, tatakbo pala kaya pala ganyan. 'Di ba? Inuunahan nila ng fake news, mga kaibigan. Alam nyo, with all seriousness, no offense meant sa mga DDS, pero ito lang. Mga DDS, ganito, tanggapin nyo na lang na ang panahon ng mga Duterte ay tapos na. Naintindihan niyo yung panahon ng impunity, yung panahon na akala mo nakakaangat sa batas, 'di ba? Walang pakialam sa ating konstitusyon, tapos na ho iyan, eh. Bumabalik na po sa peace and order, sa law and order itong ating bansa. 'Di ho ba? Move on na ho kayo, mga DDS, 'di ba? Hindi na ho, 'di ba, mareresolba ng fake news nyo ang realidad ngayon. Mulat na po ang taong bayan. Marahil marami kayong trolls dahil 'di ba? Wala naman kayo ibang ginagawa sa buhay, eh. Yung mga supporters ng administrasyon, mga kaibigan, karamihan diyan mga elites. Karamihan diyan mga successful sa buhay, walang time mag-Facebook. Real talk lang 'yan, real talk lang 'yan. Marami sa mga supporters ng Marcos administration ay hindi naman talaga aktibo sa social media. Bakit? Sila ay masyadong abala sa mga produktibong bagay, hindi kagaya nung most of the DDS na walang ibang ginawa maghapon kundi mang-troll ng mang-troll. Okay? Again, tama po yung sinabi ng 1PH, maging mapanuri tayo, mapagmatsyag, huwag maniniwala agad basta-basta. No politician will do this kind of act, mga kaibigan. Ako po, Silver Voice TV. Magandang araw ng Sabado sa inyong lahat.